Friday hanggang Saturday, 2 weeks kami nag-retreat, no? Kasi gusto kong maranasan at kung ano yung malaman ko yung tama talaga yung, kasi bilang isang matagal na tayong Kristiyano, either kasi may tayo magsinungaling, no? Nakakala ko sinubuhay ko, ako lang at si Lord. Pwede ako magtago kay brother, kila brother. Kung ano, nakakala mo lang ginagawa ko yung Diyos lang at saka ako. Kasi Amen. nakita ko dun yung buhay ko na pabalik-balik. Minsan kasi, iba kasi talaga yung gusto kong madagdagan yung kaalaman ko. Kasi alam mo yung napanood ko doon, kung nakapanood tayo ng Mahal na Araw, no? Kung paano sinakripisyo niya yung buhay niya dahil doon sa mga kasalanan natin. Tutusin, wala naman talaga siya kasalanan doon. Nakita ko doon Amen. yung hirap magsimula. Nag-umpisa yun sa isang kwento. Yung isa kasing kaibigan, gumagawa siya ng kasalanan. Tapos na naginip siya, dinala sa isang hinahatulan siya. Bandang huli, tumakbo siya, lumabas siya sa isang kumbento. Tumakbo siya. Hanggang pinakita sa kanya isang kaibigan niya. Humarap siya, tapos pinakita ngayon yung nangyari kay Jesus Christ. Napanood niya yun. Yung kanyang panaginip para naging totoo. Nakita niya yung kanyang kasalanan. Naka-record po yung ginagawa po natin. Kaya sabi ko sa Panginoon, Lord, sabi ko, ito pala yung buhay ko. Sabi ko, dapat, sabi nga, malaman natin kung ano yung purpose doon natin, yung buhay natin sa Panginoon. Kasi ito, totoo nakilala natin tulad niya nakikinig na po tayo, no? Pero dapat po i-correct po natin yung ating sarili sa pamagitan po ng pakikinig ng salita ng Diyos. Tol po ito, no? Ito po yung mahalaga na kapag napakinggan po natin, kailangan po ito i-apply po natin ito. Pero ito po yung kakulangan bilang isang nakakilala ko sa Panginoon. Minsan po, meron kasi tayong mga mahalagang barkada na dumadalo sa atin. Hindi po natin mapahindihan. Minsan napapasyat po ako. Doon ako nalulungkot.